Hi plant people! Good afternoon and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, umuulan po ngayon dito and umiinit. So sabay sila, umuulan tapos umiinit. Yan, nilabas ko tong mga succulents natin para hindi na tayo magdilig. Ayan o, yung ating ruby necklace and then yung ating pendants, nilabas ko yung ating Bianca and yung ating missing you. Tapos yung lovely rose, yan, nilabas ko din siya kasi nandito siya guys. Ayan, tapos nagsahod-sahod ako ng ulan. Yan, tubig ulan, and dinilig ko yung mga succulents and cactus natin dito. And ito na rin, dinilig ko to guys. Ayan, ito, dinilig ko siya. Yung ating ginraft dyan. So, hindi naman siya guys nababasa dyan. Okay naman siya. And nagtanggal ako ng dry leaves. Meron na namang nadagdag na dry leaves dyan. And hindi ko pa sila guys nawawali simula nung nakaraan na pag-vlog natin. Nandiyan pa rin sila. Hindi ko nawalis agad. Ayan, so hindi ko nawalis. So, ayan. Busy din tayo guys. Ayan, so pero yung dito banda guys, nadilig ko sila. Ayan. Kasi maghapon lang guys yung init. Mamaya-mayang hapon, sobrang tuyo na naman nila. Kaya naman kailangan naman nilang diligin ulit. So, ayan, dito naman banda, nilagay ko na dito yung ating Purple Delight. Yan, dinilig ko rin siya ng tubig ulan. Tapos ito, siguro dyan ko muna siya guys, hindi ko na muna yan siya dyan tatanggalin. Ayan, etong dito, hindi ko na dilig yung ating Purple Delight and yung ating Beltana, tapos yung ating variegated na cactus dyan. Yan, sobrang laki na yan guys, at ang lalaki ng mga pots niyan. Pero itong ating super bomb, dinilig ko yan guys. Yan. Para yung mga dito natin, yung mga hanging planters natin guys, ay hindi ko yan sila nadilig. So, tumigil kasi yung ulan, pero ngayon medyo bumabalik-balik naman ulit guys. Ayan no. Ayan, tumutunog-tunog na ulit. So, ayan. Natuwa lang ako guys kasi nakita ko dito yung ating nabili kay Ma'am Herlets before na ito si ano to guys, si Lala. Ayan no, okay na okay siya. So, dinilig ko siya kasi sobrang tuyo niya. Super ganda ni Lala guys. Kamukha niya si Swan. So, si Swan ay niripat ko kanina. Ayan no. Nabasa yung pot kasi nasa labas yan kasi nakalagay siya sa ganitong pot. So nakita ko to na ang ganda ni Lala dito. Naisipan kong iripat si Swan, ayan, Graftoberia Swan dyan sa pot na yan. So hindi ko muna nilinisan guys kasi diba niripat natin, so baka ma-rot siya, ma-root rot kasi nga niripat natin, nabasa kasi itong pot sa labas, yan, umaambon kanina nung niripat ko siya. Kaya hindi ko muna nilinisan. Ayan no, may dumi. Pero okay lang yan guys. Malilinisan natin yan kapag natuyo na siya. Or kapag naka-recover na siya after ng repotting natin. So yan. Yan guys yung mga ginawa ko dito sa ating garden. Yung dito banda hindi ko to nadilig. Yung dito lang guys, so yan yung mga basa na yan. Yan yung nabuhusan ko ng rainwater. Tumigil na kasi guys yung rain kanina. Tapos umiinit pa. Yan, kumukulog-kulog ngayon. Pero ambon-ambon na lang ulit. Yan. Pero kanina guys ay nawala na yan. So ayan o, doon ako kumukuha ng tubig. Sinasahod ko yung pangbuhos ko. Wala na. Tulo na lang. Kaya hindi ko na nadilig yung dito na area. Ayan, so, ito sana guys, gusto kong ayusin. Tatanggalin ko siya dyan and gusto kong iripat dyan si Mademoiselle sana. Kaso lang, hindi ko muna ginalaw. Yan, hayaan ko na lang muna siya dyan guys. Tapos, yung Mendocay natin, ayan na dyan, dinilig ko rin yan dyan guys. And ngayon, naisipan kong i-cut yung Mendocay natin na nandito. So, binaba ko pala guys yung plastic na nandito para maulanan yung nandoon, hindi na ako magdidilig. Ayan no. So, yun sinasabi ko sa inyong nababasa siya dyan. Yung mga caraculated natin na nasa big pots kapag binaba yung plastic na yan. Kasi kapag hinangin siya papunta dito, yan, nababasa sila dyan guys kasi tumutulay dyan sa plastic. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na Mendocay na gusto kong i-cut. Kaya ayaw ko muna siyang i-soak sa water kasi gusto ko muna siya guys i-cut. Kasi sobrang haba na ng mga stem niya. Ayan o, tingnan nyo.
So, para magkaroon siya ng new babies sa kanyang stem, kailangan niyang i-cut. Yan. Gusto ko siyang ikat para ma-propagate natin. And yung Mendocay natin na nasa white pot, diba, mayroon doong na sunburn. So, doon ko siya ipapatong. Tapos ito, plano ko sana siya guys, tanggalan ng flower stalk. Pero nagagandahan ako sa flower niya guys, oh. Ayan. Ang ganda ng flower niya. Diba? Ganda. Ay, Diyos ko. Nalaglag na guys. Ayan na, oh. Nalaglag na. Kusa na siya. Gusto niya na ata talagang mag-cut ng sarili niya. Nalaglag na. Ayan, kunin natin yung naputol. Nandito. Ayan. Ayan siya. So, dito ko muna ilagay. Ayan, kunin natin yan guys. And then, natin. Ika-cut natin. Ayan, dali natin to. Kaya ayaw ko muna to guys i-soak sa water kasi nga ganito. Gusto ko siyang i-cut. Pinag-isipan ko siyang i-cut kasi mahahaba na yung mga tangkay niya. So, ayan. Dito tayo mag-cut sa area ng ating gymno. Ayan. Yan. Itong mga gymno na dilig ko guys. So, ito na lang guys yung gagamitin ko. Yan. Dito ko gustong mag-cut kasi para hindi na ako tawag dyan, kuha-kuha sa baba kapag nahulog. Ayan. So, dito natin siya ikakat. Ayan. So, kapag nahulog, dyan lang din guys, diba? Ayan. So, ganyan yung pag-cut natin. Ano na kasi guys, sobrang leggy na. Hayaan ko sana siyang mag-trail, kaso lang, napapangitan na ako guys. And naisip ko na lang na i-cut siya para maipropagate natin. Tapos ito, kumapal siya. Kapag kumapal na siya guys, gaganda na yan siya. Kasi mapupuno itong natin, Christmas tree. Yan. Sana guys, mabuhay lahat ng kinatan natin, no. Ayan, kalbuhin natin to. Magkakaroon din yan ng bibi. Basta wag muna natin siyang babasain and ilagay natin sa shaded area para hindi ma-sunburn yung kanyang mga stem na pinagkatan natin. Kasi mabilis to guys ma-sunburn talaga si Mendocay eh. Tested ko talaga guys. Ang bilis niyang ma-sunburn. Lalo na kung hindi siya sanay sa area na mainit. Yan. Nabigla siya sa init. Pero minsan nga kahit nasanay siya guys sa init, din, ang bilis niyang ma-sunburn. Nasa-sunburn pa rin siya guys kahit nasanay siya sa init. Basta nagbago yung ikot ng sunlight na nabago din yung sunlight na na-receive niya. Kahit sanay siya sa init, bilis niya ma-sunburn. Ayan, feeling ko lalakas pa rin guys yung ulan. And mamaya maliligo na lang ako kasi naambunan ako. Kakagaling ko lang guys sa trangkaso. Baka mamaya magkatrangkaso na naman ako ulit. Kaya maliligo ako mamaya. Para safe. Hindi tayo magkasakit. Ayan, nalaglag na sa baba yung iba guys. Pulutin ko na lang. Ayan o. Yan na siya. Kalbo na siya. Yan, kalbo na siya guys. Ayan. So, ayan na yung itsura ng ating Mendocay. Tatanggalin ko na lang siguro to. Palitan na lang natin yan ng bago kapag ito na lang. Para hindi siya makalbo. Yan, yung mahaba yung stem. Lalagay natin dyan. Pangit naman guys kapag nakalbo to. Sayang naman. Ganda pa naman ito guys kapag punong-puno siya. So yung mga bakante, lagyan ko na lang guys. Kasi ilang beses na rin to nahulog eh. Kaya yung iba nawawala na, natanggal na. Ayan. So yan. Dito pala meron pang dalawa. Yung dito namatay. Ayan, kasi dahil kapag nahulog siya guys, nadudurog. So
Matigas na yung ano niya guys, soil mix sa loob. Ayan o, matigas na. Butasan natin. Ayan, para lumambot. Ayan. And saka ko na to guys babasain. Saka ko na siya babasain kapag natuyo na yung mga sugat niya. Matigas na talaga guys yung potting mix niya sa ilalim. Ayan. So, ilalagay muna natin to sa area na hindi siya mainitan. So, dito na lang muna guys sa baba na to. Yan dito. Para hindi siya mababasa, hindi rin siya mainitan. Diyan banda. So, itong ating mga na ano dito guys, na cut. Yan, meron nalaglag dito eh. Nasaan na yun? Hala, ito napakan ko na. Meron pa dito. Yan, ito guys, so. So, ayan yung mga nakat natin. Dami din guys, so. Diba? Yung mga na-propagate natin, makukuha na naman natin ng another propagation. So, dadami na naman yung ating Mendoza. Sana hindi na ma-sunburn para hindi sayang. Ayan, yung isang pot ko guys, yung pink, lumalago na yung Mendoza ko doon. So, ito, lalagay ko doon sa Mendoza natin. Kukunin natin guys yung white pot na nandito. Nandito siya guys eh. Yan, nandito. Yung ating Mendoza na nasa white pot. Yung isa guys, marinade to eh. So, yung marinade natin na sunburn din. So, dito natin ilalagay yung Mendoza. Ayan o, tingnan nyo. O, diba, kalbo siya. So, gagawin ko, ipapatong ko lang dito yung Mendoza na nakat natin para mapuno siya. So, di na ako mag-aantay na maano siya guys, mag-glass siya. Gamit yung leaves niya lang guys. Ayan. So, ang dami nangangagat guys dito kasi maulan. Ayan. Lamok, ganyan. May mga lamok-lamok dito. Ayan. Ganyan guys yung gagawin natin. Patong-patong lang. Ayan. So, ganyan lang naman guys yung ginagawa ko sa Mendoza natin kapag nagpo-propagate. After makat, ipapatong, tapos yan, maano na yan guys, ano na, bubuhay na. So, hapon na ngayon guys, and magpapakain pa ako ng baboy. Maingay na yung baboy namin. Gutom na ata, kasi hapon na. Ayan, marami-rami to guys. So, mapupuno talaga itong pot natin na to. Pusa naman yan siya guys, dumidikit yan sa potting mix. Kapag may ugat na yan, dikit na yan siya. Kaya, ipapatong lang natin. Maganda lang guys kapag pinapatong kasi kapag nabasa siya, hindi siya nararat. Sa akin yun yung observation ko sa mga succulents na ginaganto ko. Kahit na yung mga bagong unbox na succulents. So, may nagtatanong pala sa atin. Sasagutin ko na lang dito guys. So, sana mapanood niya to. Kung ano daw yung ginagawa ko sa mga succulents na parang naalala ko guys sa viewers natin ay from summer siya. So, nagtatanong siya kung ano daw yung ginagawa ko sa succulents na bagong unbox. Yan galing sa Benguet na nagmamash yung mga leaves. Pagdating sa kanya, yung nagwa-watery daw yung mga leaves. So, ako naman sa experience ko kasi noon di ko alam kung mag-work din sa'yo. Kasi mag-iba naman tayo ng microclimate. So, sa akin kasi, yung ginagawa ko, after kong mai-unbox, may nakaready na ako na pot sa kanila and then tinatanim ko na yan sila. And kinabukasan yan ay papaarawan ko sila ng morning sun na. Yan, hindi na ako nag-i-air dry. Pero para sa iyo ma'am, mas maiging i-air dry mo, lalo na,
magkaiba naman kasi tayo ng microclimate. So, hindi ko alam kung gagana sa'yo yung ganon. Pero ako kasi ganon yung ginagawa ko. Tinatanim ko na siya sa dry na potting mix. And then, papaarawan ko na siya ng morning sun. Simula 5. Kung may araw na sa area nyo ng 5 or 6, ganon. 6 to 10, ganyan, 6 to 10. Pero ngayon guys na sobrang init, mas maiging hanggang 8 lang muna na sunlight yung ibigay nyo. Yan, hanggang 8 lang muna. Tapos, after nun, lagay kayo ng net para ma-shade siya. Or ilagay nyo na lang guys sa shaded muna na area. Ganon, yung malakas pa rin yung sunlight na makukuha niya guys sa morning, ha? Hindi sa afternoon kasi may possible na ma-sunburn sila kasi nga galing nga sila sa box. So, ilang araw silang hindi nainitan, di ba? So, yun. Ganon yung ginagawa ko. Pinapainitan ko na sila dito sa place ko ng morning sun hanggang 10 yun. Pero ngayong sobrang init pa rin guys ng natin, klima natin ay mas maiging. Hanggang 8 na lang muna. Yan, simula umaga hanggang 8 AM, yan, paarawan mo siya ng morning sun. Nakakatulong yun sa succulents guys para hindi siya mag-etiliate, hindi rin siya magtuloy-tuloy yung pagiging mushy ng kanyang leaves. Pero kadalasan talaga guys kasi sa mga ganyan na nagmamashi, kung hindi talaga natin maiingatan namamatay. Yun lang yung experience ko guys kasi meron akong na ganyan dati at namatay. So parang 50-50 na rin guys Pero na-experience ko yung ganyan, nag-yellowish yung leaves pero hindi siya nag-watery. Before naman, meron akong na-experience na nagaganyan talaga kasi hindi maganda ata yung air dryness ng seller, tapos masama din yung panahon ata sa Benguet nun guys, nung nangyari yun. Ganon yung nangyari. Dumating sa akin mashi-mashi. Pero ang ginawa ko naman nun guys, ganon. Pagkatapos kong ma-unwrap, tinanim ko rin siya agad. And then, pinainitan ko siya ng morning sun hanggang 10 AM. And then, 10 AM, naglagay na ako ng shaded net. Yan. So, yun lang. Yun lang naman, ma'am, yung ginawa ko. Pero, try mo ma'am sa'yo kung gagana yun na. Pero, hindi ko masasabing 100% gagana sa'yo yun kasi magkaiba tayo ng area. So, iba yung sunlight na nare-receive ng mga succulents mo dyan sa'yo. Iba rin yung sunlight na nare-receive ng sa akin. Kasi dito guys, open to Open area itong ating greenhouse. So, bali, open area siya. Walang mga punong kahoy na makakapag dito. Meron lang sa likod, pero naiinitan to ng morning sun. Naiinitan siya ng morning sun hapon hanggang tanghali pala. Hanggang tanghali. Tapos, ayun, may shaded net tayo dito sa gitna. Itong shaded net natin ngayong summer or ngayong tag-init talaga, sobrang init. Hindi ko pa rin to tinatanggal. Diyan lang yan guys. Sa gitna lang yung na-shade niya. Pero yung mga nandito natin sa mga side na to ay nainitan po talaga ng full sun. Pero meron, nasi-shade na din sila guys ng UV plastic. Pero mas mainit pa rin yung natatanggap nila guys. Kahit na may UV plastic kasi yung UV plastic kapag nabilad yan ng sobra-sobra mainit talaga guys sa loob. Kahit na tanghali pumupunta ko dito, sobrang init talaga dito sa loob guys. Ang init, sobrang alinsangan. Ganun yung ng UV plastic dito. Yan. Pero nakakaano na din yun guys, masangga yung ng sunlight, yung parang sobrang sakit ng bagsak ng sunlight, 'di ba? Na na ng UV plastic natin bago makarating sa ating mga succulents. Kaya ayan okay naman sila guys. Hindi naman na paano. Pero meron tayong mga na sunburn dito talaga nung summer. Nung hindi pa talaga umiinit. Ngayon kasi guys umuulan-ulan na konti. So tapos kumukulimlim na. Kaya hindi na sila dyan napapano. So ayan na guys. Natapos na tayo maglagay ng Mendoza dito. Ayan puno na siya. So ito kapag may marinade tayo na makuha na lumago yung marinade ko sa labas guys. Kasi yung nasa isang pot ko na marinade na na sunburn din. So, ayan.
Ito lang natira sa marinade ko. Ito nga parang Mendoza ito guys. So, nahalo siya dyan. Pero okay lang yan guys. Hayaan ko na lang yan. Dadami din yan guys. Sa tagal ng panahon. Ayan, dadami din yan guys sa mga susunod pa na buwan. Ayan, so yan lang guys yung na-share ko sa inyo ngayon. Ayan, nag-propagate tayo ng Mendoza. So pinakita ko lang yun sa inyo guys yung ginawa nating Christmas tree na Mendoza. Maganda siya lalo na kapag makapal na yung succulent sa sa paikot niya yung ating Mendoza. Pero kapag na leggy na, kailangan na talaga natin siya guys i-refresh. So matagal-tagal siya makakabawi. Yan, pero okay lang yun guys. Kapag nakabawi naman yun bongga. Kasi ito yung kinalbo ko dati guys na Mendoza dito Ayan ito Kung naaalala nyo guys yung pag-propagate ko ng Mendoza, ito yun siya, kinalbo ko Ayan, kinalbo ko. Tapos ito. So, ayan na siya ngayon guys. Yan puro katawan na lang yan dati. Pero ngayon, ayan, lumago na siya. So, diniligan ko siya ng rainwater kanina. Ayan, yung mga hanging planter natin na nandyan sa gilid, nadiligan ko. Pero yung iton dito, hindi. Ayan. So, yun na lang muna guys. That's all for today. And sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong panonood. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na i-upload. So, ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!